nasa tamang lugar po kayo at lahat po kayo ay nagnanais mapatanggap itong tagapagli ng inyong mga sakit. Tuwing Sabado at Linggo, dagsa ang tao dito sa ina ng Laging Saklolo Parish sa Tagaytay City para dumalo sa healing mass ni Father William. Bawat isa nagpupunta rito. Bit-bit ang panalangin at taimtim na pagnanais na gumaling sila sa kanilang karamdaman. Isa sa mga nakilala namin deboto ng Birhen ng Lourdes, si Michelle Dairit, isang medical worker sa Los Angeles, USA. January 2024 nang ma-diagnose siya ng rheumatoid arthritis o pamamaga ng mga joints na may signs pa ng lupus. Nahirapan ng gumalaw si Michelle at nakaapekto na ito sa kanyang trabaho. Akala ko hindi na ako makakabangon. I prayed na bigyan ako ng pagkakataon. Kasi mag-isa ako doon sa San Jose. Nagpasaklolo na raw siya sa kamag-anak dito sa Pilipinas at ang kuya Eugene niya ang nagsabi sa kanya tungkol sa Birhen ng Lourdes. I called him para sabihin, tulungan mo ko. Tulungan mo ko, ayusin ang dapat kong ayusin bago ako mawala kasi walang gamot sa lupus. Umuwi ako. I came February 5 of 2024. Sabi niya, tayo ka. Look at the very corner doon. May healing oil. Pinapahid. So something warm na naramdaman ko from the back of my spine up to my neck. Gumana siya, nakakalakad ako, nakatayo ako. Nakatakbo, to be exact. Sabi niya, tumahimik si Kuya Eugene, sabi niya, milagro to. Si Father William Bustamante ang nagdaraos ng healing mass sa ina ng Laging Saklolo Parish. Mahigit isang dekada na niyang ginagawa ang healing ministry na ito sa tulong ng Birhen ng Lourdes o ang patron ng mga may sakit. Lahat ng mga may sakit na lumalapit sa kanya ay pinapagaling ng kanyang anak na si Jesus. Siya yung tumutulong sa atin upang manalangin. Ilapit yung mga prayers natin kay Jesus. Kaya nga maraming himala na ginagawang Diyos dahil sa kanya. Hindi mahulugang karayom ang simbahan tuwing may healing mass si Father William. Mapabata, matanda, daan-daang mga deboto ang bumibisita para mabendisyonan at makatanggap ng panalangin para sa kanilang karamdaman. Nakita ko mismo ang taimtim nilang pakikinig sa sermon ni Father at matiyagang pagpila sa pagbabasbas matapos ang misa. Hindi ko na rin pinalampas ang pagkakataon na mabless ni Father William. Masarap yung pakiramdam mo, luluwag yung pakiramdam mo na meron kang katulong sa pagdarasal, sa paghingi ng tulong sa ating Panginoon para gumaling ka sa kung ano man ang taglay mong karamdaman. Iba po yung pakiramdam. Hindi ko po maintindihan na parang nung inawakan ako ni Father. Iba po. Parang andyan po yung pagpapagaling na binibigay niya sa akin. Pakiramdam po ba'y gumaling na siya sa kanyang pagdarasal sa kanyang asawa. Nakita ko pa marami na po siyang napagaling na may sakit ng cancer. Kaya po ako may umaasa na pagagalingin niya ang asawa. Marami ng araw ang nakapagpatotoo sa himala ng healing mass ni Father William. Pati ang mismong kapatid niya si Rebecca, gumaling dahil sa matinding panalangin. Na-diagnose ito noon ng pamamaga sa utak at 6 na buwan na lang daw siyang mabubuhay. I was paralyzed. I cannot walk. I cannot go to the bathroom anymore. Parang tinanggap ko na hanggang ganun na lang siguro yung buhay ko kasi nagpapasalamat na ako sa Diyos that given me 39 years of my life na maraming nagawa, maraming pagbabago. Pero hindi raw tumigil sa pagdarasal si Father William sa tuwing may medical procedure na gagawin kay Rebecca. Lord was so amazing. Kasi after 6 months, nag-subside siya. Wala na siya, pero the scar will remain. I don't know talaga kung ano ang ng Panginoon. But we just surrender everything to Him. Binigay namin lahat sa Kanya. And He gave us, like, look at this. What can I say? Paglilinaw ni Father William, hindi siya ang nagpapagaling. Ano niya pagka bumabalik sa inyo, Father? Tapos sinabi, Father, gumaling po ako after na pag-pray over niyo ako. Nakakatanggal ng pagod Apo. sa ginagawa ko dahil yung patutuo nila ay isang pagkilos ng Panginoon sa healing ministry nito. Na ang Diyos ay nagpapagaling. Apo. Ako naman ay instrument lang ng Panginoon. Ang Panginoon pa yung nagpapagaling sa mga may sakit.
Sa pagninilay-nilay natin ngayong Semana Santa, ating alalahanin na hindi tayo nag-iisa sa mga pagsubok natin sa buhay. Lagi nandiyan ang Panginoon para dinggin ang ating mga panalangin. Lalong-lalo na ho sa panahon ngayon na talaga tayo ay lahat ay humaharap sa krisis at pagsubok ng buhay. Talagang pananampalataya ang isa sa mga talagang kinakapitan natin para malampasan natin ang mga pagsubok sa ating buhay. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso!